Kita mo yan, ha? Yan ang problema ko nung araw. Masyado ako mabisyo. Ganyan ang lifestyle ng unbeliever, di ba? Oo, unbeliever kasi ako. Pero isang araw, nakipagkwentuhan sa akin at nakipagkilala sa akin si Ramon. Sabi niya, "Hi, hello. Ako si Ramon. Oh, there's something I want to share with you." Ano yun? Bible ang nilabas niya. At isinye niya sa akin ang Ebanghelyo ng Panginoon. And for some reason, no? Napakatagal kong iniimbita sa Bible study, hindi ako interesado. But that afternoon of September 7, I was so interested. And when I was asked to invite the Lord in my life, sabi ko, yes. And that was the start of my greatest adventure hanggang ngayon. Yung adventure na to, hanggang ngayon, nandito sa oras na ito, nandito ako. Napakaganda mga kapatid, no? Kaya sa Hebrews chapter 11 verse 6, tama talaga eh. No? Sa Hebrews chapter 11 verse 6, English Tagalog na ako ngayon ginagamit ko kasi yung Tagalog talaga iba yung punch eh, no? Iba yung dating eh, no? Kaya kapag gusto mong suntukin yung pinapangaralan mo, gamitan mo ng Tagalog. Pagka medyo lang yung mild lang English. Yan. So English this time, sabi dito sa Hebrews 11:6, sabi dito, "But without faith it is impossible to please Him." Okay. "For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently," tanyo po, take notice the word, diligently seek Him. If we are some individuals here who is diligently seek Him, no, you can find the Lord. Sabi po ng Bible yan. At yan ay binigyan natin ng diin nung Thursday, nung question and answer. Di ba? Na kapag ang isang tao ay naghahanap, interesado. Alam niyo po, ang Diyos, kahit na nakatago siya, kahit kasi nasa tabi mo lang ang Diyos, pero nakatago yan. Hindi mo siya makikita. Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. We don't have the ability whatsoever to find or see God. Oo. Pero po pwede, pagka ikaw ay naging interesado, magpapakita siya, magpapakilala siya sa iyo. Pwedeng hindi mo siya makita ng mukhaan. Kasi hindi ko naman nakita si Jesus kahit na minsan sa aking mga mata. Pero nakita siya ng aking pananampalataya. Ganon po yun, no? Kaya, Tagalogin natin, sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Kita mo yan, ha? Hindi pwedeng matuwa ang Diyos sa isang taong walang pananampalataya. Walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos. Yan. Kaya, kung lalapit ka sa Diyos, dapat maniwala ka na mayroong Diyos at doon magpapakilala ang Diyos sa iyo. Okay ba mga kapatid? Yan. Ang Diyos po is not an unfair God. Pagka hinanap mo siya, malalaman mo nasa tabi mo lang siya. No? Kapag interesado ka na malaman siya at makilala siya, malalaman mo na siya pala yung tumutulong sa iyo sa iyong kagipitan. Pero kapag hindi ka interesado, kahit na anong ibigay ng Diyos sa iyo, hindi mo marirecognize na yan ay galing sa Diyos. Kaya hindi mo siya papasalamatan. Hindi mo siya i-recognize. Yan po ang magiging resulta niyan. God is ever present in our lives. Lagi po siyang present. But unless we're looking for Him, we'd never realize He was there. Kaya kahit na nandito tayo sa simbahan, kita niyo po ang i-preach ko mismo, si Kristo na yan. Pero kapag hindi ka interesado, hindi mo siya makikilala, hindi mo siya matatagpuan. Pero kung interesado ka, kahit na saang lupalop ka pa, naroon at walang salita ng Panginoon, matatagpuan mo siya. Bakit? Kasi siya mismo ang gagawa ng paraan para matagpuan mo siya. Why? Because there's one so precious soul that is looking for Him. Ganun ang Diyos, mga kapatid. If God is looking for souls, no? Lalo na kapag hinahanap mo siya. Kita mo, di ba? Logic yan eh. Ang Diyos po ay pumarito para maghanap ng kaluluwa. Lalo na kapag interesado ka. Yun yan, mga kapatid. Di ba?
Now, He asks us to seek Him. He expects us to go in search for Him. Yun po ang expectation ng Diyos. Kaya dito sa Proverbs chapter 8 verse 17, no? Proverbs chapter 8 verse 17, I love them that love me. Wow! I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Yan. Umaga pa lang, kung ngayon hahanapin mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya. Ganda, di ba? Yes. Grabe, no? Isaiah chapter 55, verse 6, oh, seek ye the Lord. Isaiah 55, 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Bakit ganito ang salita ni Isaiah? Na habang malapit pa, habang matatagpuan pa, because there will be time that you may be interested to hear God's word. There will be time that you want to see God, but you cannot find Him any longer. Too late. Kaya ganyan po, no? Habang pwede pa, nasa dispensation tayo ng grace ngayon eh. Ang Diyos ay open. Sino man ang lalapit sa Kanya, welcome ka. Pero hindi po sa habang panahon ganyan. There will be time na hihinto yan.